na ang isang manual na sasakyan ay kinokontrol ni clutch ang kanyang galaw. Pag hindi mo binibitawan or hindi mo binibitawan ng tama ang clutch mo, hindi rin yan gagalaw. Basta daan-dahan lang. Ngayon, kapag naramdaman mo na gumalaw siya, nag-move na kasi yan, kahit bitawan mo na ang clutch, hindi na yan mamamatay. Ang clutch ay umaangat dahan-dahan, ang accelerator naman lumulubog dahan-dahan. Natin pinapaalis ang paa mo sa accelerator dahil may mga pagkakataon. Ang isang manual na sasakyan ay kinokontrol ni clutch ang kanyang galaw. Ibig ko sabihin, halimbawa, na-engage mo ang gear niyan, nag-accelerate ka. Kapag hindi mo binibitawan or hindi mo binibitawan ng tama ang clutch mo, hindi rin yan gagalaw. Kaya pag halimbawa, naka-engage ang gear mo, tapos mag-move ka na. Ngayon, habang inaangat mo ang clutch mo, hanggang hindi mo nararamdaman na gumagalaw siya, huwag mong tigilan ang pagbitaw niya. Basta daan-dahan lang. Ngayon, kapag naramdaman mo na gumalaw siya, huwag mo kaagad alpasan ng malaki ang clutch mo. Kailangan mag-accelerate ka muna. Kailangan kasi masustain mo na yung moving niya. Kapag nag-move na kasi yan, kahit bitawan mo na ang clutch, hindi na yun mamamatay. Okay? So, kailangan balance. Ang clutch ay umaangat dahan-dahan, ang accelerator naman lumulubog dahan-dahan. Pag magpapalit ka, lubog naman si clutch, alis naman si accelerator. Lipat sa gear. Pag nailipat sa gear, bitaw ulit si clutch, tapos accelerate ulit. Kaya natin pinapaalis ang paa mo sa accelerator dahil may mga pagkakataon na hindi mo pa nabibitawan si clutch, nag-accelerate ka na, umaatungal yung makina. Okay? Ito mo lang siya i-play. Yan. Kaya siyang patigilin ng clutch. Yan, ganyan. Lalo na pag mabagal ang takbo, traffic. Ganyan ang movement yan. Clutch, brake. Pag mag-move ka ulit, yan. Halimbawa, nag-move naman yung harapan mo, pwede mo siyang laruin sa clutch. So, siyempre, tatansyahin mo rin yung nasa unahan mo. Pag kailangan mo na mag-brake, huwag mo kalimutan, clutch and then brake. Ano lang din sa atras. Sa atras naman, yan, katulad yan, nilagay ko sa reverse. Pag bitaw mo lang brake, yan, bitawan mo lang ang clutch mo lang, nag-move lang siya, hanggang dyan lang ang paa mo. Hindi mo dapat siya alpasan kasi pag inalpasan mo yan, bibilis yan. Ididepende mo rin ang pag-accelerate mo kapag pa-reverse. Ibig sabihin, kung halimbawa nag-move na naman siya, huwag mo na siyang gasan. Kung halimbawa tingin mo na parang hirap siya, binitawan mo ang clutch pero hirap siyang gumalaw, doon mag-accelerate ka. Ibig sabihin, kailangan niyang suporta ng accelerator o ni makina. Okay, ganun lang din pag titigil clutch brake. So, tandaan mo rin na kapag ikaw ay magdadrive ng manual at patag naman ang kalsada, ganito ang tamang procedure dito. Apak ka muna sa brake, pasok mo siya sa gear, bitawan si handbrake. Dahil patag ang kalsada, una mong bitawan si brake. Punta ka agad kay gas. Habang nagagas ka, bumibitaw ng clutch. Yan, ganyan. Kapag patag, magkaiba sila kapag ikaw ay naka-incline. Kapag naka-incline kasi, tuturo ko rin yan mamaya sa'yo kung paano maiwasan yung umatras ka ng malayo. Yun yung sinasabing biting point natin na reference para sa mga beginner. Okay, ganyan lang. Ipi-play mo lang ganyan. Basta laging control si clutch. Yan kasi pag pinrest mo yan, kahit gasan mo yan, hindi yan tatakbo. Ang ibig nga sabihin, si clutch ang nagkukontrol ng kanyang galaw.